Palakpakan nga natin si Lord. Okay, so, meron pong isang kwento. Meron daw isang mama na siya ay nakatira sa isang liblib na lugar. Ayan. Ngayon, isang araw, narinig niya may ingay doon sa likod ng bakuran niya. Okay? At nung tiningnan niya, nakita niya merong isang gorilya na nandun sa taas ng puno. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Joke lang. Okay. So, meron daw isang gorilya na nando sa taas ng puno. At siyempre, ang ginawa niya, tumawag siya ng pulis. Tumawag siya ng rescue para i-report na may gorilya doon sa taas ng puno. So, hindi nagtagal, dumating yung pulis. Okay. Tapos, pagdating ng pulis, nakita niya may kasama yung pulis na malaking aso. Okay, malaking aso. Tapos, mayroon din siya nakita, dala-dala ng pulis na posas at shotgun. Ano yung dala-dala ng pulis? Aso, posas, at saka shotgun. Okay, sabi ng pulis doon sa may-ari ng bahay, okay, ganito ang gagawin natin. Aakyat ako doon sa puno. Ang gagawin ko, isi-shake ko ng mabuti yung puno. Matinding pagkakashake. Okay. Tapos, pag bumagsak yung gorilya, nakikita mo tong aso na dala-dala ko, automatic sa kanya yon. Every time na may nakikita siyang bumabagsak sa puno, ang ginagawa ng aso, kinakagat niya sa leeg. Okay, so pag nakita ng aso na bumagsak yung gorilya, kakagatin niya yan sa leeg. So ang gagawin mo, hanggang sa ma-paralyze yung gorilya at hindi na gumagalaw, ang gagawin mo, ipoposas mo. Okay, nakuha niyo po. Ipoposas mo. So ginawa ng pulis, umakyat na siya doon sa puno. Pero nung habang umakyat siya sa puno, sabi ng may-ari ng bahay, "Sandali sir, may nakalimutan ka. Para saan po yung shotgun?" Okay, ganito. Yung shotgun, ganito. Habang inaalog ko, sinishake ko yung puno. At ang nalaglag, ako, hindi yung gorilya. Barilin mo yung aso. Yo, nakuha nyo, ha? Amen. Sagot ko, lunch nyo mamaya. Ginising ko lang po kayo kasi mukhang inaantok pa yung iba. Pero, kidding aside, mukhang ngayong umaga, mukhang magsishake tayo ng puno. At sa pagsishake natin ng puno ngayong umaga, merong malalaglag. Bato-bato sa langit, pag tinamaan, ikaw na yon. Amen? So, ang ating pong message ngayong umaga is called, When You Believe. Ayan. Alam nyo ba, believing the Word of God is essential to the children of God. Importante po ito sa atin. In fact, we get what we believe. Ngayong umaga, sino sa inyo ang naniniwala na maraming magandang bagay na pwedeng mangyari when you believe? Yan. Alam nyo po, importante talaga, according to your faith, God will move. Diba? Be it done unto you according to what you believe. Yun ang sabi ng Bible. So samahan niyo po ako in reading ito pong ating sermon text ngayong umaga. Makikita po ito in Book of Luke, chapter 5, verses 1 to 11. Ayan. Verse 1. One day, Jesus was standing on the shore of Lake Gennesaret while the people pushed their way up to him to listen to the word of God. Ayan. He saw two boats pulled up on the beach. The fishermen had left them and were washing the nets. Verse 3, Jesus got into one of the boats, it belonged to Simon, and asked him to push off a little from the shore. Jesus sat in the boat and taught the crowd. Verse 4, when he finished speaking, he said to Simon, "Push the boat out further to the deep water, and you and your partners let down your nets for a catch." "Master," Simon answered, "we worked hard all night long and caught nothing. But if you say so, I will let down the nets." They let them down and caught such a large number of fish that the nets were about to break. So they
motioned to their partners in the other boat to come and help them. They came and filled both boats so full of fish that the boats were about to sink. Verse 8, when Peter saw what had happened, he fell on his knees and admit that he is a sinner. Yon. Thank you, Lord, for the reading of your word. Dito po sa binasa natin, sulat nyo na lang po, basahin nyo na lang ulit mamaya sa bahay ninyo, Luke chapter 5, verses 1 to 11. So, expound po natin ng konti itong binasa natin para mas lalo natin siyang maunawaan. Mapapansin nyo po, at the beginning of this chapter, ang words po doon, sabi doon, one day, Jesus. So, on that day, like today, pwedeng ang araw na ito ay special sa'yo. Sino dito ay may birthday? Meron bang happy birthday ngayong umaga? Happy birthday po kung meron. Maaring special sa itong araw na to dahil anniversary nyo palang mag-asawa to. Okay? Maaring special itong araw na to. Siyempre, this is the day that the Lord has made for us para i-worship siya dito sa place na to. So, on that day, pwedeng itong araw na to ay mas mabuti kesa sa mga nakalipas na araw. Hindi natin alam. Nobody knows what this day brings. Okay? So, on that day, pwede ring ito yung araw na someday mo. Alam mo yung someday? Yung someday, sa Tagalog, yan yung balang araw mo. Marami kang mga someday. Someday, aasenso din ako. Someday, mapopromote din ako sa work ko. Someday, aayos din yung kalagayan ko. Pero, pwedeng yung someday mo ay dumating na ngayong araw na to. Amen po ba yon? Sabi po doon sa binasa natin, one day, Jesus was standing on the shore of Lake Gennesaret while the people pushed their way up to Him to listen to the Word of God. Mapapansin mo, nung araw na yon, okay, yung mga tao, nagkakagulo sila papunta kay Jesus para makinig ng salita ng Diyos. Parang tayo po ngayong umaga, di ba? Ang bawat isa sa atin, nanggaling tayo sa iba't ibang mga lugar, pero nandito tayo ngayon mag-worship at makinig ng message ng Lord para sa atin. At doon sa binasa natin, napapansin mo din doon na siguro kung sa situation natin today, spiritually, di ba? Kasi in verse 2 makikita mo sabi doon, one day, he saw. Okay, so ang napansin ko dito, si Jesus nag-observe. Si Jesus nagmamatsyag. Diba? So kung imagine mo, nung pumapasok ka sa pintuan ng church na to ngayong umaga, nakatingin si Jesus. Diba? Nakatingin siya, iba-iba yung mga nakikita niyang pumapasok. Marahil siguro ramdam niya yung mga nararamdaman ng mga pumapasok sa church ngayong umaga. You remember in book of Hebrews, the Bible says, He is touched by the feelings of our infirmities. Ibig sabihin nito, nararamdaman ni Jesus kung ano yung nararamdaman mo. So marahil siguro habang pumapasok tayo dito, ramdam niya yung merong kabigatang daladala, di ba? Ramdam niya yung meron din namang masaya, ramdam niya din yung mga overcomers. So yun yung sa verse 2, nakita niya, He saw. Okay, pero dito sa binasa natin, sabi niya dito, He saw two boats pulled up on the beach. The fishermen had left them and were washing the nets. So ito yung senaryo. Nakita niya ngayon, merong mga mangingisda at iniwan na nila yung boat nila doon at naglilinis na sila ng kanilang net. Pakisabi nga po, net. Ayan. Siyempre, ang net, ito po ay mahalaga sa mga mangingisda. Ito po yung kanilang tool para makahuli ng isda. Alam nyo, ito po, trivia lang ito, depende sa net na gagamitin mo pag ikaw manghihila ng isda, manghuhuli ng isda. Okay, depende sa mesh, sa size ng mesh, yung butas. Diba? Pag masyado maliit yung butas, ibig sabihin nun, maliit lang din na isda. Ewan ko, tama ako, correct mo po ako. Pero alam ko, depende ito sa mesh kung ano ang size ng isda na ine-expect mong hulihin. Okay. So ang net ay nagre-represent ito ng kabuhayan. Okay? Ito yung buhay niya.
Ito yung ginagamit niya. Ginagamit niya to para makahuli ng isda. So, pwede rin yung net nagre-represent ito nung ating mga kaalaman. Kasi yung net, yung sabi ko nga, depende kung anong size ng mesh ng net ang gagamitin mo. So, di pwede mag-represent ito doon sa personal knowledge mo. Diba? Yung mga personal experiences mo, yung mga strategies mo dito sa buhay na to. Okay. Pero nakita din natin na napansin ni Jesus na nililinis na nila yung nets nila. Diba? Ang ibig sabihin kaya naglilinis ng net ang mga mangingisda, ibig sabihin po niyan, para pag susunod na gamitin nila yung kanilang net, malinis na. At kasi yung mga debris, yung mga dumi noon, makakasagabal kasi yun sa paghuli nila. Yung mga dumi sa net. Ayan. At para ihanda nila, nililinis nila yung net para sa susunod nilang pangingisda. Okay. Now, reading verse 3, sabi po doon sa binasa natin, Jesus got into one of the boats and it belonged to Simon, si Peter. Ayan. So, sabi ni Jesus, push the boat. Ibig sabihin, hiniram ni Jesus yung boat at sabi niya, pwede ba pakipush mo ng konti doon? Pakipush mo ng konti doon sa banda doon. Ayan, sabi ni Jesus kay Peter, and you and your partners let down your nets for a catch. Anong ibig sabihin nito? So, nakita natin, nangangaral si Jesus, nandun, nagkakagulo yung mga tao, ngunit napansin niya na merong mga fishermen na naglilinis na ng nets at yung kanilang boat, iniwan nila doon. So, ginawa ni Jesus, nakiusap siya na pwede nyo bang i-push, di ba? I-push further yung inyong boat at doon nyo ibaba inyong mga nets. Okay. So, ibig sabihin, naka-receive sila ng direct instruction from Jesus. Direct yon, yung instruction ni Jesus. Okay. Now, ang significance nito sa panahon naman natin ngayon? Well, naniniwala ako na ang buhay natin hindi naman perpekto eh. Amen. Pero siyempre hindi naman natin pwedeng i-excuse yun na hindi naman ako perfect, so pwede akong gumawa ng mga bagay na alam mo na hindi kalooban ng Panginoon. Hindi yun ang point ko. Well, yung pushing your boat further, naniniwala naman ako na accepted naman ni Jesus yung one small step at a time. Diba? Sa pagbabago ng buhay natin. Kasi sabi ko nga po sa inyo, yung boat at saka yung net, nagre-represent yun ng buhay. Kabuhayan yun ni Peter. Okay? So, merong gentle command si Jesus dito. Alam ko, itong command na to go a little further, itong command na to para sa atin is, He understand the progress. Yung progresyo ng pagbabago natin sa buhay, nakikita naman ng Lord yun eh. Hindi naman in vain yung mga pagbabago sa buhay natin eh. Diba? So, tanong ko kayo, meron bang pagbabago after nung makilala mo ang Panginoong Jesus? May nabago ba? Amen? Actually, sa mag-asawa, ang unang-unang makapagsabi niyan, yung asawa niya. Tama. Yung mga kasama niya sa bahay. Ayan. Makikita mo, meron naman talagang pagbabago. Paunti-unti. At kung church, kung ikaw naman ay bago pa lang din, meron pang panahon para magbago. Sabi mo nga sa katabi mo, may panahon pa para magbago. Kahit na unti-unti ang mahalaga, may pagbabago. Amen po ba? Ito, tinan nyo, in verse 5, kasi sabi ni Jesus, okay, ganito gawin mo, itulak mo ng konti, banda doon. Okay, tapos doon mo ihagis yung net. Pero anong sagot dito ni Peter sa verse 5? Master, Simon answered, we worked hard all night long and caught nothing. Grabe. Di ba? Alam niyo ba kung anong background ni Jesus? Siya po ay carpenter. Okay. At ang sinasabihan niya ay mga seasoned and experienced fishermen. Si Pedro. At ang sabi ni Jesus, dun, urong mo ng konti, dun mo ihagis. Sabi naman ni Peter, Lord, magdamag na kami ng huli. Magdamag na ako nagtrabaho, Lord. Di ba?
Ang tagal ko nang nagbi-business ng ganyan. Ang tagal ko nang ginagawa ito. Pero kita mo naman, magdamag kaming nahuli, wala kaming nahuli. Sino dito yung nakaka-desperate, no? Yung trabaho ka ng trabaho pero parang wala namang kinahihinatnan. Gawa ka ng gawa, napagod ka lang. Diba? Sumakit lang yung likod mo. Pero walang nangyari. Sabi nila para kang pumupukpok ng pako sa yung martilyo, hindi bumabaon yung pako. Nakaka-frustrate ba 'yon? Nakaka-desperate pa. 'Di ba? Parang walang nangyayari. Pero ang sabi dito ni Peter, magdamag kaming nanghuli pero walang nahuli, pero dahil sinabi mo po. Yan ang maganda doon. 'Di ba? Malamang siguro yung mga kasama ni Peter dito, sabi, wag muna tayong umuwi, wala pa tayong huli. Siguro sila nagtatalo-talo, hindi, uwi na tayo, magdamag na tayo ng huli. Pero dito, yung word ni Jesus, nag-obey siya. Kaya nga sabi niya, pero dahil sinabi mo, Lord, ihahagis ko ulit yung net ko. Wow. Alam nyo, that day, uuwi sana sila Peter at yung mga kasamahan niya na walang huli. Wala silang madadala sa pamilya nila. They spent all night, caught nothing. Kaya naniniwala ako, nakaramdam sila ng frustrations. Nakaranas sila ng desperation. Imagine mo, di ba, ikaw, kabisado mo na. Di ba, ang tagal mo nang ginagawa. Di ba? Pero bakit ganun? Peter, kahit na janitor fish, siguro walang nahuli to. Caught nothing. Pero sabi niya, pero Lord, dahil sinabi mo. Yan. Dahil sinabi mo, Lord, susunod ako. Ano ba ang source ng ating obedience ng word sa panahon natin ngayon? Walang iba, syempre, yung Bible. Yun ang salita ng Diyos para sa atin. Nandoon yung mga instruction ng Lord sa atin na kailangan nating sundin. Kaya nga sabi natin, di ba, you've heard so much. You've seen enough. Ang dami mo nang naatinan siguro ng mga conferences. Di ba? Ang dami mo nang napanood ng mga preachings. Ang dami mo ng mga librong nabasa. Ang dami mo ng mga miracles na nakita. You've heard, you've seen enough. Ang kulang na lang, application. Kaya sabi ni Peter, Lord, sige, dahil sinabi mo, susunod ako. Hindi lang sa magdamag, walang huli si Peter. Nililinis niya na nga yung nets eh. Na-imagine niyo ba habang nililinis niya yung net niya, naisip niya, wala akong mauuwi sa pamilya ko? Wala. Tapos, eto pa, alam niyo ba ang mangingisda, pupunta yan doon sa pinakamalalim na part ng dagat. Pupunta yan doon sa masinlok. Diba? Para makahuli ng malalaking isda. Pero ano sabi ni Jesus? Yeah, just a little further. Just a little further. At doon mo ihagis yung net mo. Alam niyo ba na contradict ito doon sa kalaman, sa strategy, sa style ni Peter na panghuli? Contradict ito kasi paano ka makakahuli ng banda dyan lang? Ano mahuli mo dyan? Basura. Kalat. Tama ba? Remember, si Peter po at saka yung mga kasama niya, season to and experience ng mga fisherman. Pupunta yan sa malalim para makahuli ng isda. Kasi ito yung kabuhayan nila. Ito yung ginagawa nila araw-araw. Kaya yung sinabi ni Jesus, contrary ito to all of His trainings, to all of His experiences, but Peter obeyed. Ganon tayo, church eh. Di ba? Hindi. Alam ko na yan. Di ba? Narinig ko na yan eh. Di ba? Minsan, may kinukwento ko sa kanila, merong mga pastor, umattend sila ng isang parang conference. Pagdating nila doon sa conference,
parang ang bababaw naman ng mga tinuturo, ng mga nagtuturo dito. Nag-usap-usap yung mga pastor. Sabi nila, ano ba yan? Ba't mo kami dinala dito? Ano ba matututunan namin dyan? Alam na namin yan. Alam mo, sagot ng isang pastor, meron po kayong matututunan. Humility. Tama. Humility. Kasi, alam mo, minsan yung pride natin, hindi naman problema kasi yung pagsunod minsan eh. Minsan, kasi yung pride natin, di, alam ko na yan. Di ba? Tagal ko nang ginagawa to eh. Pero sabi ni Peter, pero Lord, dahil sinabi mo, susunod ako. Isi-set aside ko yung mga strategies ko. Isi-set aside ko yung mga akalaman ko. Di ba? Sabi ni Jesus, okay, push little further. Contrary nga ito doon sa training at experience ni Peter. So, sa atin naman, ano ibig sabihin nito? Church, ito I'm not against doon sa mga dreams ninyo. Pero gusto ko Thank you. Ayan. Thank you po. Okay. So, ulitin ko po hindi ako against sa mga dreams ninyo. Pero, ano ang ibig sabihin nito? Gusto ko lang makita nyo to Ang point ko dito is, yung confidence mo kay Lord, ma-boost Okay. Ang ibig sabihin nito, malayo or malapit, pag sinabi ng Lord, may huli. Amen. Malayo or malapit sa Pilipinas or sa abroad, kung mag-o-obey ka kay Lord sa Panginoon, pwedeng kang pagpalain. Amen ba? Kahit na nasa ibang bansa ka, church, kahit nasa Pilipinas ka, kahit nasaan ka, kasi ang Diyos sa Canada, ang Diyos sa Amerika, ang Diyos sa Pilipinas, isa lang. Amen po ba? Pag nag-obey ka kay Lord, pwede kang pagpalain kahit nasaan ka. Wala sa lugar ang pagpapala. Ang pagpapala nasa pagsunod sa Diyos. I've worked 10 years as an OFW. Marami akong nakita, hindi porke nasa abroad church, maayos na ang buhay. Di ba? Si Lord pa rin talaga ang kailangan natin eh. Okay? So, dito po, sa verse 6, so sumunod sila. They let them down and caught such a large number of fish that the nets were about to break. Okay. Naniniwala ka ba ngayong umaga na ang nangyari kay Peter, breakthrough? Breakthrough yun. Sabi, they catch a large number of fish. Probably, yung nahuli nila nung araw na yon, hindi pa sila nakakahuli ng ganon in their entire life. Okay, so, to the point na yung kanilang net ay magbe-break. Pag binasa mo nga ang Bible mo, meron pang mga isda na mga nakatalon. Hindi pa nila nahuli lahat eh. Pero sa dami ng huli nila, almost mag-break down o mag-break yung nets. In verse 7, sabi doon, they motioned to their partners in the other boat to come and help them. Tinawag pa nila yung mga kasama nila, tulungan nyo kami, kasi hindi namin kaya itong iangat. So they came and filled both boats so full of fish that the boats were about to sink din. Na-imagine nyo yun, hindi lamang almost masira yung nets, yung pinaglagyan nila ng isda, yung kanilang mga bangka, malapit nang lumubog. So ang dami nito. Ang bigat nito. And then in verse 8, when Peter saw that had happened, or what had happened, he fell on his knees, admit that he is a sinner. Well, alam mo, isang nakita ko maganda dito, mga kapatid, nakita ni Peter yung grace ng Lord. Yung undeserved favor ng Panginoon, di ba? Na minsan tinitingnan natin yung sarili natin na tanggapin pa kaya ako ng Lord sa dami ng mga nagawa kong kasalanan? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, inaantay ka lang ni Lord.
Amen. Alam nyo ba, dito sa verse 8, dito na-realize ni Peter na kailangan niya si Jesus sa buhay niya. How about you? Kailangan mo ba si Lord? Now, ano ngayon tong kwento na to sa atin? Ano naman ang significance nitong kwento na to sa buhay natin today? Now, gusto kong makita nyo to. Gusto kong makita ninyo, ano ang pagkakaiba nitong fishing experience na to? Church, pakinggan nyo to mabuti. Pansinin ninyo, the same boat ang ginamit nila nung may huli at walang huli. Isang boat, pareho. Sa isang lugar at area lang naman sila ng huli. Okay? At ginamit nila ay parehong net din. Isang net lang din. And there were the same people. Okay? Same boat, same place, same net, same people. Pero ano ang pagkakaiba? Bakit wala silang nahuli the first time na sila ay nangisda? Ano ang pagkakaiba? Church, are you ready for this? Hindi lang ang strategy, hindi lang yung experience, hindi lang planning ang problema. They fish without Jesus. Yun ang problema. Kasi in verse 3, ang sabi dito, Jesus got into one of the boats. Imagine niyo po, remember in Peter's livelihood, itong pangingisda. Kabuhayan niya to. Importante sa kanya to. But when he allowed Jesus to step in, he welcomed Jesus in his life. Yun yung pagkakaiba. Nung unang nag-isda sila, wala si Jesus. But the second time around, inallow ni Peter na pumasok si Jesus dun sa kanyang kabuhayan sa buhay niya. Yun yung pagkakaiba. Nakuha nyo? The life without Jesus is empty. So, paano naman ito nakaka-relate sa buhay natin today? Perhaps, mga kapatid, you keep on trying, pressing hard, di ba? Working all day and all night. Ginawa mo na lahat ng mga magagandang plano and strategies. Binasa mo na lahat ng mga magagandang libro. Tingin mo pa nga sa sarili mo, mas magaling ka sa lahat. You work hard for your family. You work hard for your relationships, for your health. You've tried all that you can, but still, walang progreso. And ang pinakamasakit doon, ready ka na to give up your dreams. Like Peter, yung mga experiences mo in your field, ginawa mo lahat ng mga strategies. Sinabi mo pa nga sa sarili mo, ginawa ko ng lahat, pero wala pa rin. As I said, church, you've heard enough. Ang dami mo nang narinig. You've seen enough. Ang kulang na lang, application. Alam mo bang, believing and obedience to God, maraming pwedeng mangyaring magandang bagay sa buhay mo. Amen? Ang pagsunod, may pagpapala. Dapat, ang Panginoon, wag nating kalimutan. Ang sabi ng John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Kailangan lagi lang tayo nakakonect sa Panginoon. Wag nating kakalimutan. Kasi pag nag-disconnect tayo kay Lord, malaki problema natin. Malaki problema natin. Meron isang kwento sa Bible. Pwede kasing mangyari ito Maaring matagal ka ng Kristiyano, pwede mangyari ito. Minsan nagtataka, bakit kaya ganon? Ginawa ko naman lahat ng paraan. Alam ko lahat ng strategies. Pero bakit ganon? Tingnan nyo ito. This is basic na kwento sa Bible, pero pwedeng mangyari ito sa lahat sa atin. In Luke chapter 2, verses 41 to 46, basahin ninyo. Every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover.
when he was 12 years old, si Jesus at 12 years old siya, they went up to the festival according to the custom. After the festival was over, while his parents were returning home, hindi nila alam si Jesus naiwan. The boy, Jesus, stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. Verse 44, thinking he was in their company, na-experience na yon, yung kayo ay nag-travel, kayo ay namasyal, di ba, pamilya ninyo, pauwi na kayo, yung anak mo pala, hindi mo pala kasama. Naiwan pala. Naku, may kwento kung kilalang ganon. Okay? So, thinking he was, may kilala kong gano'n, bago ako magano, nasa Tagaytay kami, may nakakwentuhan kami, taga Malabon sila. Taga Malabon na, nakauwi na sila sa Malabon, nakakwentuhan namin sa Tagaytay kasi anak pala nilang maliit na iwan nila. Parang ganito yun. Then, they began looking for him among their relatives. Nagtanong-tanong sila, nasaan si Jesus? Nandyan ba? In verse 45, when they did not find him, they were back to Jerusalem to look for him after 3 days. Okay, pero dito, sabi dito, they traveled on for a day. Isang araw na silang naglalakbay, doon lang nila napansin na wala na pala si Jesus. Di pala nila kasama. Okay, dito naman, after 3 days pa nila nakita. Na-imagine nyo kung anong damdamin ng mga magulang? Di ba? Iba to dun sa pusa na iniiwan nyo, ha? Di ba? Ito hindi, anak ito. Hinahanap nila. They found him in the temple court sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Now, bakit ko sinabing pwedeng mangyari ito sa atin? Kahit matagal ka ng Kristiyano. Sir, ma'am, baka matagal na kayong naglalakbay. Your life's journey. Baka matagal na yung naglalakad, hindi nyo na pala kasama si Lord. Gets nyo? Hindi ka na nagpe-pray. Sabi mo, magpe-pray ka. Chik. Sabi mo, magde-devotion ka. Chik. Di ba? Yung nasa Facebook ngayon, di ba? Sabi mo, mag-church ka pa din. Sabi mo, hindi ka naman nakakalimot. Pero baka naman matagal ka na naglalakad, hindi mo na pala kasama si Lord. Wala na pala si Jesus. Tanong mo yung katabi mo, kasama mo pa ba? Amen? Amen? Pwede, no? Pwede. Kaya pala kahit anong pagod, work day, work all night long, kahit anong gawin natin, walang progress, walang success kasi hindi na pala kasama si Lord. Pero alam mo, pagkasama mo ang Panginoon, ito experience ito ni David. Sabi dito in 2 Samuel chapter 8 verse 6, so the Lord made David victorious wherever he went. Why? Because God is with him. Sino dito yung gusto mo na kahit saan ka pumunta, successful ka? Anong sabi ng 2 Samuel 7:3? Go ahead and do whatever you have in mind, for the Lord is with you. Kaya successful si David sa lahat ng larangan na ginagawa niya because God is with him. Amen? God is with him. Well, church, alam ko, Kristiyano tayo, and we are the temple of the Holy Ghost. Andyan lang naman ang banal na spirito eh. The question is, ina-acknowledge mo pa ba? Nagpe-pray ka pa ba sa Kanya? Nagtatrust ka pa ba? Nag-o-obey ka pa ba? Amen? Again, you've heard enough. Marami ka na masyadong narinig. You've seen enough. Ang dami mo na mga miracles na nakita. Church, it's time for you to just believe. Paano kung sabihin ko sa iyo today that today is your breakthrough? Naniniwala ka ba? Kasi sabi ko sa inyo, yung binasa natin kanina, sabi, one day, Jesus, on that day, pwedeng yung araw na yun espesyal. Pwedeng yung araw na yun kakaiba. E paano kung itong araw na to ay breakthrough mo na pala? Naniniwala ka ba? Paano kung sabihin ko sa iyo na yung someday mo has arrived? Amen?
Tingin nyo ba si Peter, hindi siya nag-someday? Hindi siya nangarap na, isang araw, siguro makakahuli rin ako ng napakarami. Nag-someday yun si Peter. Diba? Sabi niya siguro someday makakahuli rin ako ng big time. Now, my question today sa inyo mga kapatid, what is your someday? Sige nga, isipin nyo, anong someday nyo? Balang araw, aasenso rin ako. Someday, gagaling din ako sa aking karamdaman. Someday, things are going to get better. Someday, mababayaran ko din lahat ng utang ko. Amen? Someday, mapopromote din ako. Someday, madadala ko rin yung pamilya ko sa church. Paano kung sabihin ko sa iyo that today is your someday? Today is your breakthrough. Malay ni Peter. Alam niya ba na yung araw na yung breakthrough niya? But when you believe, God can do it for you. Amen? Marahil siguro sabi mo, Pastor, mukhang hindi na siguro mangyayari yun. Kasi tagal-tagal na nun eh. Pero gusto kong sabihin sa iyo, Sir, Ma'am, Church, gusto kong sabihin sa iyo ngayong umaga, just don't give up your dreams. No matter where you are at in life, church, ano man ang kinaharap mo ngayon, nandyan pa rin, hindi pa tapos ang Diyos sa plano niya sa buhay mo. Amen. Tuloy ang magandang plano ni Lord sa iyo. Jeremiah 29:11. Amen. Kung iniisip mo na, hindi na, Pastor, wala na, matanda na ako. End of the rope na. Di ba, may mga ganyan eh. End of the rope na. Pero, kahit na end of the rope ang iniisip mo, still, God has a plan for your revival. Amen? If you can believe, God can do it for you. Kaya, sabi ko sa inyo, when you believe, maraming pwedeng mangyaring maganda sa buhay mo. Mark Chapter 9, verse 23 says, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Amen? Minsan iniisip mo, parang imposible na. Yun yung iniisip mo. Pero sabi ng Lord, kung sa tao imposible, sa Diyos posible. Amen? Wow! Kasi alam nyo ba bakit? Ginawa na ni Jesus yung part niya. Now, ang part natin is maniwala that God is able to do exceedingly, abundantly, more than what you can think or imagine. He is able. Diba? Maaari siguro, sino ba dito? Meron ba dito ngayong umaga na fed up ka na with your present situation? At kung ano yung nangyayari sa life mo, wala na, ayoko na. Suko na ako, Pastor. Pero alam mo ba na merong solusyon si Lord? Ang solusyon, isa sa solusyon ng Panginoon is quit looking at the problems and start looking to the problem solver. Instead, diba? Kasi nakatuto ka, nakafocus ka sa mga problema. Daming problema. Pinoproblema mo yung gera doon sa Israel. Layo-layo mo, nasa Pilipinas ka. Hello? Nasa San Pedro ka. Pag-pray na lang natin sila. Pag-pray natin. Pero wag mo naman. Pero hindi ka na makausap. Bakit? Kasi gera ngayon sa Israel. Meron ganun eh. Diba? Quit looking at the problems and start looking to the problem solver instead. Naalala ko si Peter. Alala niyo si Peter? Ito si Peter talaga na naman. Okay, si Peter, naalala niyo, siya yung naglakad sa ibabaw ng tubig. Nung naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, as long as he kept his eye on Jesus, everything was okay. Diba? Yung focus niya nakatingin lang kay Jesus. Pero, nung nararamdaman niya na yung malakas na hangin, di ba?
Nararamdaman niya na siguro yung mga waves sa kanyang mga paanan. Doon siya na-distract. Na-distract siya sa situations. Ganon din tayo minsan. Yung attention ni Peter na-distract and caused him to look away from Jesus. So it is in these situations too that we can learn from Peter's experience. When Peter looked away from Jesus, he started to sink. Doon siya lumubog. Kaya, fix lang natin yung eyes natin sa Panginoon. Alam ko, church, lagi nyo naririnig sa akin, hindi ko na may tinatanggi, alam ko may problema. Alam ko may problema ka. Alam ko, minsan mabigat yung sitwasyon, yung kalagayan mo. Pero ulitin ko po, quit looking at the problems. Kasi yung problema nandyan na. So start looking doon sa problem solver. Si Lord. Diba? Kasi church, kung hindi mo babaguhin yan, naku, ikaw din. Tataas ang blood pressure mo. Diba? May stress ka. Ang mahal pa naman magkasakit ngayon. Amen? Pero may solution nga si Lord eh. He can take care of your situation if you ask Him to. Nothing is too hard for Him. There is no situation that He cannot turn around. Naalala mo again, another story in the Bible, yung lumpo doon sa pool of Bethesda. Yung pool of Bethesda, di ba? Ang tagal na niya doon. Nakita niya na for 38 long years. Nakita niya, yung mga nasa paligid niya, may mga gumaling na. Wala na, siguro siya, pioneer siguro siya doon. Siya na lang siguro, at ilan na lang ang naiiwan doon. Nakita niya, I'm sure, marami siya nakita ng mga pinagaling. Marami siya nakita na-receive yung kanilang breakthrough. Amen. Siguro, nasa isip niya, kailan kaya ako? Someday I wish. Pero, I can also imagine, for that 38 long years, especially yung ika-38 na niya, o 35, 36, 37, 38, I believe, repeatedly, nandyan din yung devil. Di ba? Tinotorment yung kanyang utak. Di ba? Ganyan din tayo minsan. Wala na. Ang tagal mo na dyan sa ganyang sitwasyon. Hindi ka na makakabawi. Wala nang miracle, wala nang breakthrough. Di ba? Wag na, sumuko ka na. Give up your dreams. 38 long years. But one day, Jesus, ayan na, His someday arrive. Alam niyo ba kung anong ginawa ni Jesus nung nagkita sila? Itinanong ni Jesus sa kanya, do you want to be healed? Gusto mo bang gumaling? At that moment, mga kapatid, he needs to believe. The only one who could keep him from his blessing, the only one that could keep him from his breakthrough and miracle was himself. Kaya ang kailangan niya that moment was to believe. Tanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? And I tell you the same thing, mga kapatid, ngayong umaga. What do you want? Kung si Jesus, tatanungin ka ngayong umaga, tatanungin sa'yo, what do you want? Lord, gusto ko po bahay, gusto ko po kotse, gusto ko po maraming savings. Di ba? Ganun tayo normally, di ba? Pero itong mama na to, ang gusto niya, pagalingin siya ng Panginoon. Church, at that moment, ang kailangan niya, maniwala. Because the only one who can keep you from your breakthrough is you. Do you agree? Now, church, before we end, balikan natin yung kwento doon sa Luke chapter 5, verse 1 to 11. Well, alam naman natin, na-receive ni Peter yung breakthrough. Okay? Nagrepent siya. Kasi parang sabi niya, Lord, parang hindi ko ata deserve yung miracle na ginawa mo sa akin. I'm a sinner. Alam niyo ba, at the end of the story,
yung pinakamahalaga sa kanya, yung kanyang boat, iniwan niya din. Iniwan niya yon. Dapat ganito yung attitude natin. Well, I'm not saying iwanan ninyo yung inyong kabuhayan. What I'm saying is, out of our gratefulness, yung pasasalamat natin sa Panginoon, alam niyo ba, iniwan ni Peter yung kanyang boat at sumunod siya kay Jesus? Siya po ay nag-serve kasama ni Jesus. Ano ang sabi ni Jesus? Today, I will make you fishers of men. So ito po yung true riches. Amen? Naniniwala ba kayo na ang kaluluwa ng tao ang tunay na kayamanan? Yun yung true riches. Sabi ni Jesus, okay, ngayon, tuturuan ko naman kayong mangisda ng tao. Amen? Purihin ang Panginoon kasi alam niya na importante sa atin kung ano yung mga bagay na meron tayo. Pero mas importante sa Panginoon yung ikaw mismo. Amen? So at the end of the story, church, alam natin yun yung nangyari. Pero sa ating application ngayong umaga, mga sir, mga ma'am, yung net na yon, nagre-represent yon ng life natin. Net yun eh. Kaya, linis din ng net pag may time. Sabi mo sa katabi mo, linis din ng net pag may time. Yung life natin, church, mahirapan tayo makahuli ng isda kung madumi yung net at butas. Amen. Kaya, sa application number 1, sagot mo ang net, sagot ni Lord ang huli. Amen. Sagot ni Lord yung breakthrough. Sagot ni Lord yung miracle. Pero kailangan nating ayusin yung buhay natin. Pero ang sabi ko nga, hindi naman tayo nagpapagalingan dito. Hindi tayo nagpapadamihan ng alam dito. Tayo po ay nagpapaayusan ng buhay. Amen? Kasi pag maayos ang buhay natin sa harapan ng Panginoon, tingin mo ba yung inimbita mo ngayong umaga, sasama yan kung ang buhay mo wasak? Kaya sumama yan. May nakita silang kakaiba sa'yo. Amen? Meron na ba nakapagsabi sa'yo na parang kamukha mo na si Jesus? Meron ba? Tataka ka. Kasi nung araw, pag pinapagalitan ka ni nanay, demonyo kang bata ka. Pero ngayon si Jesus na yung nakikita sa'yo. Wow! Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Yung pagbabago ng buhay na yon, push a little further. Church, alam naman ni Jesus, tanggap naman niya yung little progress. That gentle command, ang sabi ng Lord, sige lang, kaya mo yan, anak. Unti-unti mo, kaya mo yan, unti-unti mo yan. Matatanggal mo rin yan, di ba? Yan, yung pagbe-vape mong yan, mawawala yan. Yan, di ba? Yung pagmumurang yan, mawawala yan. Basta willing ka. Amen? If you are willing to be used by God and your resources, He will provide. He will provide. Amen? At sabi ko nga po sa inyo kanina, alam nyo, minsan hindi naman problema yung pag-obey. Ang problema yung pride natin. Di ba? Si Peter, sinet aside niya yung experience niya eh. Lord, magdamag na nga ako ng huli. Di ba? Ano, sasabihan mo pa ako? Karpentero ka lang naman. Hindi yun ang sinabi ni Peter. Di ba? Lord, kabuhayan ko to. Alam ko, ginagawa ko. Naglilinis na ako ng net. Di ba? Wala akong nahuli magdamag. Pero sinabi ni Jesus, no, just push a little further and cast your nets. Ano sa palagay niyo pumapasok sa isip ni Peter? Sabi niya, tingin ko pag naniwala ako, when I believe, may miracle. May breakthrough. Kaya sabi ni Peter, sige Lord, kahit magdamag ako ng huli, at walang nahuli, pero dahil sinabi mo, Lord, yun no, di ba?
Dapat ganun eh. Pero Lord, basta dahil sinabi mo, susunod ako. Wow, glory to God. Hallelujah. Woo! Di ba? Lord, sabi mo eh. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, sa mga nakatanggap nitong message sa ito ngayong umaga, I speak and declare that your someday has arrived. Amen. Yung mga balang araw mo, mabibigla ka na lang. It could be today. Today could be your breakthrough. Hindi mo alam. Di ba? There could be miracles when you believe. Amen. Amen. Amen ba? May natutunan po ba tayo ngayong umaga? Na-receive ba natin yung word ng Lord? Kaya ako, I speak and declare, today is your someday. And I declare, today is your breakthrough. In Jesus' name.